Hello po mga manay and welcome sa ating kusina. Muli ako po ang inyong madiskarting nanay at ngayong araw, samahan niyo ako dahil may panibago na naman tayong recipe na pwede niyong matutunan. Isang dessert na madali lang sundan at simple lang yung mga sangkap na kailangan natin gamit ang powdered gulaman. So tara, wag na natin patagalin dahil excited na kayo, umpisahan na natin. So dito sa isang malinis na saucepan, kakailanganin natin na maglagay ng 3 and 1/2 cup ng tubig. Then, maglalagay tayo rito ng 3/4 cup ng asukal at maglalagay tayo dito ng green gelatin. Siyempre, para may buko pandan flavor, gagamit tayo ng Flavorade ng Bakersfield. Bali dito, mag-a-add lang ako ng mga 1 teaspoon para naman talagang may lasa ang ating gulaman. At para naman sa ating green flavored ng gulaman, bali dito ay gumamit lamang po ako ng 1 and 1/2 tablespoon ng powder. So any brand ay pwede nyong gamitin. Kakanawin natin or hahaluin natin hanggang sa ito ay parang umiinit na. Hindi kailangan totally natin na pakuluin. So once na alam natin na tunaw na yung sugar, then yung ating gulaman ay pwede na natin tong tanggalin sa ating kalan. At dito ay ready na natin ang ating mga hulmahan na gagamitin. Depende sa inyo kung yung mga gusto nyong lagayan. Bali napili ko dito is yung small size ng llanera. Naglagay lang muna ako ng konting gulaman natin, yung ating buko pandan gulaman. Then, gagamit tayo dito ng kaong at nata de coco. O, diba? Maiba naman yung pang-toppings natin sa ating dessert. So, nasa inyo kung gaano karaming gusto nyong ilagay. Sa akin, pinaghiwa-hiwalay ko para maganda yung style niya kapag binaligtad na natin yan mamaya. Susundan natin ng kaong. Pwede rin kayo maglagay ng keso. Pwede rin kayo maglagay ng shredded na buko. Siyempre, hindi pa natatapos dyan dahil may tira pa tayong buko pandan gulaman, magpapatong tayo para matabunan yung ating mga nilagay na kaong at nata de coco. Then, iset aside muna natin. So, hindi natin kailangan totally na palamigin yan. At sa ating next na gagawin, meron tayo ritong 470 ml ng evaporated milk at meron tayong half cup ng tubig. Tutunawin natin dito ang 1 and 1/2 tablespoon ng unflavored gulaman. So, tinunaw ko muna siya sa tubig bago natin to ibubuhos sa ating evaporated milk. Pwede rin kayong gumamit ng fresh milk. So, pagkatapos nating matunaw yung ating powdered gulaman, saka natin to dahan-dahan ibubuhos dito sa ating evaporated milk. At hindi pa nakabukas yung ating kalanha, maglalagay din tayo dito ng 3/4 cup ng white sugar. So, pwede nyan i-adjust. Depende po yan sa tamis na nais ninyo. Then, saka natin buksan ang kalan at huwag iiwanan para hindi po masunog. So, haluin ng haluin hanggang sa may kita ninyo na umiinit na yung ating evaporated milk. At kapag ganito na, so, pwede natin patayin ng ating apoy, ng ating kalan, at ilagay ang 250 ml ng all-purpose cream. So, ito yung magpapakreamy para sa ating gulaman. At kapag tingin ninyo ay okay na, habang ito ay mainit-init pa, ay ilalagay na natin to sa ating buko pandan na sinet aside kanina. So, kailangan para po hindi maghihiwalay ang inyong white gulaman at yung inyong buko pandan, kailangan mainit-init pa po yung inyong ating unang ginawa na gulaman para magdikit sila parehas. Then once na okay na, iset aside natin hanggang sa lumamig na. Then kapag okay na po, malamig na, pwede na tayong gumamit ng mga tub na pwede nating gamitin, lalo na kung pambenta. Dahan-dahan natin tatanggalin, gaya nito. At kita nyo, napakaganda ng itsura, no? Makikita mo talaga yung mga nilagay natin sa loob na kaong at nata de coco. Again, pwede kayo maglagay ng mga kung anong gusto nyo. Pwede rin po ang fruit cocktail, pwede rin gusto nyo pinya lang, or pwede rin nga ang keso gaya ng sinabi ko. At eto na, meron na tayong pang dessert na pwede nyong pagkakitaan, napakasarap kainin lalo na kapag malamig. Kaya naman talagang pwedeng-pwede mong gawin kasama ang inyong pamilya. So ayan dagdag income mga manay. At maliit lang ang puhunan nito, kaya pwedeng-pwede ka na kaagad mag-umpisa. At lalo na kung meron kang palapit na okasyon at nag-iisip ka ng panghimagas na pwede mong gawin, baka ito na yon at pwede mo nang itry. Siyempre, tatakpan natin yan. Bali dito sa recipe na to, nakagawa tayo ng 9 tubs. Kaya naman marami-rami na. At alam kong kayang-kaya mo tong gawin. Alam ko excited ka na, no? At dahil excited na rin akong tumikim, kaya naman syempre, titikman din natin yan. Ready na to, kaya lalagay ko muna to sa chiller para naman lumamig at pwede na natin yan tikman kinabukasan.
So, eto na mga manay ang ating TK Mantay. Muli ako po ang inyong madiskarting nanay. At para sa ating costing, again, hindi ako makapagbigay ng full costing kasi iba-iba po ang presyo ng ating mga napapamiling sangkap sa supermarket o palengke. Kaya mas mainam na matuto tayong magkwenta ng ating sarili. Kung ano yung mga nagastos lang natin or nagamit nating sangkap, ayun lang yung isasama natin sa pagtototal. So muli ako po ang inyong madiskarting nanay. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Paalam!